Sa pagpapakita ng hinihinalang bagong villain ang meaning ba neto ay hindi pa talaga magwawakas ang MHA? Or posible kayang tatay ni Deku ang misteryosong tao na to? Yo, what's up, this is Kuya Jepoy at nagbabalik para sa isa na namang review ng My Hero Academia. Dahil bukod sa misteryosong tao, ipapakita din dito sa atin sa chapter 425 ang isang bagay na nasa harap na Endeavor at maaaring katawan nga ito ni Dabi. Kaya naman huwag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter kung saan ay makikita natin etong bagong hairstyle ni Izuku. Bali dahil sa naging pinsala nga nito sa ulo ay tinanggalan ng buhok yung parte ng may mga sugat during netong naging procedure sa operasyon. Dito ay magsisimula na din ang graduation ng mga third year students na kinabibilangan nila Mirio, Nejire at Tamake, kung saan ay kilala nga etong tatlong to bilang the Big Three. Unang nakatanggap etong si Tamake ng diploma na sinundan naman ni Nejire. Tuwang-tuwa nga din ito dahil sa wakas ay graduate na siya habang etong mga fan niya ay umiiyak dahil sa nalalapit na pag-alis ng kanilang senpai. Humingi naman ng paumanhin itong si Present Mic dahil sa pagkakadali ng kanilang graduation at pagkatapos ay ginawa niya nga itong signature flare niya bilang Masters of Ceremony. Aside sa graduation ng mga third year ay magkakaroon din ng moving up ceremony kung saan ay kasama nga dyan ang dating class 1A na ngayon ay magiging class 2A na. Dahil sa galing nitong si Present Mic sa pagdadala ng event ay ang akala nga daw ni Zero na magiging emotional sila. Habang sinabi naman ni Kirishima na parang nga daw festival yung dating ng event na to. Natanong naman dito ni Tamake kay Nejire kung ramdam pa rin daw neto yung injuries niya. Dahil during netong chapter 366 talaga namang halos tapusin sila dito ni Shigaraki. Salamat na nga din kay Mirio dahil nagawa niyang iligtas ang mga ito na even na hindi sapat ang atake niya para saktan man lang ito si Shigaraki during chapter 362 ay malaking bagay pa rin yung ginawa niya upang sayangin yung oras ng villain para sa nalalapit na pagdating ni Deku. In-acknowledge naman dito ni Present Mic si Principal Nezu. Dahil sa laki ng role na ginampanan niya upang makahingi ng tulong sa iba't ibang mga bansa para sa kaliwat kanang reconstruction project ng buong Japan. Dito ay nagbigay naman ng speech etong dating kabilang sa class 2A na ngayon ay mapapabilang na sa class 3A na si Mawata Fuwa. Pagkatapos niyang magsalita ay sumunod naman dito si Mirio upang represent etong fellow graduates niya. Mataimtim namang nakinig ang lahat habang nagsasalita si Mirio. Na ayon sa kanya ay marami nga daw ang nawala sa kanila subalit ni isa ay wala nga daw silang nakuhang ganansya. Na ayon pa sa kanya na ang mga heroes nga daw ay karaniwang pinupunteriya ang maging zero ang mga nasabing negative na mga sitwasyon. Na ang lahat ng mga nasa UA at even etong hindi kabilang sa hero course ay ginawa ang lahat ng kanilang makakaya upang makatulong during netong final war. Subalit gayon pa man ay hindi pa nga daw nila naaabot yung 0 point na to. Kaya naman ang pinaghahandaan nila nga daw ngayon ay ang mga mangyayari sa mga susunod na kaganapan. Dito ay pinoint out mismo ni Mirio na ang goal niya nga daw ay hindi lang maabot yung 0 point, kundi ang magkaroon nga daw ng mundo na puno ng positives, kung saan ang lahat ng mga tao ay magagawang ngumiti. After ng speech ni Mirio ay agad niyang inactivate etong quirk niya at pagkatapos ay bigla namang sumulpot sa likod niya etong golden tank na nag-iisang pageant queen na walang iba kundi si Bibi Mikin Ranzaki. So behind nga sa napakaseryosong farewell speech ni Mirio ay nagtapos din to sa isa pa ring kalokohang plano. Pagkatapos ng graduation ay isang mabilisang time skip ang sumunod na panel at dito ay makikita natin ang dating class 1A na ngayon ay class 2A na. Sobrang natutuwa nga ang buong class 2A nang malamang si Sir Aizawa pa rin ang magiging homeroom teacher nila. Napayak naman dito si Mina sa nalamang balita habang etong si Bakugo naman tila ba hindi pa rin mabuti ang lagay. Kaya naman napatanong etong si Zero na hindi ba dapat ay nasa ospital pa nga daw etong si Bakugo? Na ang isinagot naman nito pwede nga daw siyang pumasok as long as maghihinay-hinay nga lang daw siya. Dito ay pinapasok niya Aizawa etong si Aoyama. Pagkatapos ay nag-announce nga etong former UA traitor na aalis na nga daw siya sa UA. Makikita ngang nabigla ang lahat sa nalamang balita. Sinabi nga dito ni Jiro na talaga bang hindi pa din nagbabago yung puso netong si Aoyama? Sabat naman ni Kirishima na kung hindi nga daw dahil kay Aoyama malamang hindi nila magagawang ihiwalay si All for One sa mga kasamahan neto. Which is malaking parte nga daw ito sa tuluyang pagkakatalo ng Demon Lord. Sumagot naman dito si Aoyama na ayon daw kina Sir Aizawa at Detective Chokauchi maaari nga daw siyang mag-enroll ulit sa UA. Subalit ang pag-alis nga daw ang siyang nakikita niyang mas mainam na gawin. Hindi niya nga daw deserve na magkaroon ng graduation ng katulad sa nasaksihan niya balang araw. Dahil yung pagkakapunta niya sa UA ay parte sa mga naging plano ni All for One. Kaya naman para maituwid yung mga nagawa niya ay sisimulan niya nga daw yung journey ng pagiging hero mula sa pinakaumpisa. Pagkatapos ay nagsimula na ding maluha etong si Aoyama habang nakangiti. Sinabi niya pang balang araw ay pinapangako niyang magiging karapat dapat din siyang nakatayo nang nakataas ang noo sa tabi ng mga kaibigan niya.
Bali dito ay talaga namang natouch yung tatlo sa mga narinig kay Aoyama at dahil ayaw nga din makita ni Aoyama na umiiyak itong mga kaibigan niya, nag-decide siyang magpakawala ng mga maliliit na naval laser para sa isang sorpresa. Sa pagpasok nga dito ni Shinsu, sinabi ni Aoyama na magkakaroon nga daw sila ng bagong miyembro sa Class 2A. After nito ay agad namang pinagkaguluhan itong si Shinsu ng buong klase at naiwan si Aoyama sa likod. Kung kaya't nag-decide siya ulit na magpakawala ng mga lasers para agawin ang atensyon ng mga kaibigan. Sinabi niya nga din na maaari na nilang pag-usapan itong farewell party niya. At dahil dito sa mga nagkalat na lasers nagkaroon ulit ng glitch itong quirk ni Hagakure kung saan naging visible nga siya dito. Bali nakita nga dito ng pervert na si Mineta yung mukha nitong si Hagakure kung kaya't nasabi niyang sa tinigal-tagal nga daw na magkakasama sila meron nga daw pala silang kasamang diyosa. Dito ay agad na pinuluputan ni Aizawa yung bibig ni Mineta bago pa man ito makapagpatuloy sa sasabihin. Dito naman ay ipinakita itong si Mowata Fuwa kung saan ay siya mismo ang in charge sa pag-organize nitong mga second year at third year ng Hero Course sa gagawin nitong pagtulong sa malakihang restoration project. Maliban nga din daw sa restoration projects ay sila din ang nakatalaga para i-maintain ang peace and order habang di pa nagpapunction ang kanilang gobyerno. Naniniwala nga din daw siyang kinakailangan ng i-update ang kanilang mga history books dahil sa ang mga nilalaman nito ay yung mga impormasyon pagkatapos na mag-retire ni All Might. Sinabi naman dito ni Shoto na maraming nga daw ang mga naging kaguluhan na hindi pa naitala sa libro. At dahil sa pagkawala ng presensya ni All Might bilang symbol of peace, dito nga din daw naggasik ng kasamaan itong si All for One. Naitanong naman ni Mowata Fuwa kay Eraserhead kung kasama nga din daw yung mga sinabi ni Shoto sa magiging update na ang sinagot naman nito ay oo. Bago umalis ay sinabi nga rin dito ni Mowata Fuwa na naiinggit nga daw siya sa bagong Class 2A. Dahil hindi na nga doon nila may experience yung mga prank ni Aizawa na pag-expel sa buong klase. Sinabi pa nito na kahit ganun pa man nagpapasalamat sila kay Aizawa na dahil sa kanya ay na-realize nila kung bakit sila dapat na maging hero. Sa panel lamang to ay kapansin-pansin ang pagiging tahimik ng ating bida at habang naglalakad nga sila kasama ng iba niyang mga kaklase ay sobrang excited ang mga ito dahil simula sa mga susunod na araw ay magiging mga senpai na sila. Dito ay sinubukan ni Deku na kausapin si Uraraka. Subalit hindi niya nga maisingit ang mga susunod na sasabihin sapagkat biglang nagsalita si Uraraka patungkol sa gupit ng buhok niya dahil sa ginawang surgery sa ulo niya. Sinabi pa nito na sana nga daw ay bumalik na sa dati yung buhok ni Deku. Meanwhile, biglang nabanggit dito ni Sato yung bagong hairstyle at fashion netong si Tokoyami na siya namang naging dahilan ng pagtawa netong si Uraraka habang si Deku naman ay napatingin na lang sa kanya. Na ang pakiramdam nga nito ay para bang nagkukunwaring okay nga lang daw etong si Uraraka dahil sa matinding traumatic experience nito sa naging laban niya kay Himiko Toga. Sa panel na to ay makikita ang bagong karakter na umiiyak at naghihikaos na naglalakad sa mga debris ng mga nasirang gusali. Although walang hint si Horikoshi sa pagkakakilala ng taong to, paniguradong ipinararamdam niya sa atin na hindi pa dito magwawakas ng tuluyan yung manga ng MHA. Sa kabilang banda naman ay naitanong dito ni Deku kay Shoto na sa tingin niya ba ay makakarating sa gaganaping farewell party, na ang isinagot naman dito ni Shoto ay oo, as long as hindi nga daw yung gaganapin sa araw din na to. Halata nga din dito kay Deku yung pag-aalala niya sa kaibigan. Subalit sinabi naman dito ni Shoto na talagang okay nga lang daw siya. So katulad nga ni Uraraka, ang totoo ay hindi pa talaga okay ang lagay nitong si Shoto pagkatapos ng napakatinding laban nito sa kuya niyang si Dabi or si Toya. Kaya I think ito yung ibig sabihin ni Horikoshi sa pagpapakita ng mga panel na to sa chapter 424 kung saan ay makikitang nakatunga nga ang mga ito na as if may matindi pa itong mga pinagdadaanan. At dito sa pinakahuling panel ay makikita ang nagpapagaling na si Endeavor na nakaupo sa wheelchair na nakaharap sa isang healing facility na hinaharangan ng salamin. At paniguradong yung taong nandito ay walang iba kundi itong si Dabi. So isang malaking palaisipan nga ito kung bakit buhay pa itong si Dabi. Pero paniguradong skeleton na nga lang to dahil sa matinding ataking ginawa ni Shoto. Wherein combination nga ito ng maximum output ng half hot at half cold na nakagawa ng ultimate attack na tinawag niyang Great Glacial Eager. Bali yung result ng output na to ay isang napakatinding freezing fire na mas matindi pa sa flame ni Dabi at Endeavor. And that's it for today mga idol, at dahil currently nakabreak ang MHA manga, paniguradong makakasabay na tayo sa bagong i-release na chapter para sa review natin ng MHA. I-follow nyo na din ang ating page for more info at i-message nyo ako doon for links ng websites na pwede nyo panoorin ng free sa mga paborito nyong anime. So this is it, at magkita-kita tayo sa susunod na chapter. Bye bye!